Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang tatlong pangalan na lumutang na posibleng papalit kay VP Sara as DepEd Secretary. Kaya gusto ko lang i-advertise na meron tayong backup channel, The General's Perspective. Ang link nito nasa description box ng ating video. Paki-click lang para makasubscribe. Hindi natin alam, itong tatak administration na ito is gurgur. Itong ating channel ngayon, nabantayan ko, may mga nag-attempt na i-hack na naman ito. Kaya mas mabuti, meron tayong backup channel para tuloy-tuloy ang ating pagpapahayag ng katotohanan in case na ma-hack na naman itong ating channel. Okay. Ito, tatlong pangalan na ang lumutang. Una, si dating Vice President Leni Robredo. So ano ngayon ang status? Ano yung possibility na siya ang susunod na DepEd Secretary? Nagsalita na po siya. Napanood ko short video na posted by Inquirer.net. Sinabi niya na ang plano niya by 2025 tatakbo siyang mayor ng Naga City. Yung senatorial race, sinarado niya na yon at nagpaalam na siya sa Liberal Party na mayor ng Naga City ang kanyang tatakbuhan. Yung late husband niya, si dating DILG Secretary JC Robredo, naging mayor ng Naga City. So gusto niya doon. So kung tatakbo siyang mayor, malapit na yon. October this year, mag-file na siya ng candidacy. So malabo na yung magiging DepEd Secretary siya. Kasi dapat mag-focus siya doon sa kanyang kampanya as mayor ng Naga City. So yun ang basa ko dyan. So wala na. So dalawa na lang ang posibilidad. Although ito, suggestion lang ito ng isang congressman, si Representative Joey Salceda ng Albay. Dalawa ang kanyang pinangalanan. Una, si Commissioner ng Commission on Higher Education, Prospero de Vera. At saka pangalawa, yung head ng Synergia Foundation, Wilwida Nene Guevara. Okay. Marami ang nagsasuggest ngayon na dapat ang next DepEd Secretary must come from the academe. He or she rose from the ranks. Yun ang claimor. Which I agree. Mas maganda yung alam niya yung pasikot-sikot, alam niya yung problema. But it does not mean to say na hindi alam ni VP Sara. Although wala siyang experience sa actual teaching position, kaya lang hindi mo naman kailangan yun. Yung DepEd Secretary, ano na yan, top level, anong tawag doon, management skills ang kailangan dyan. Okay. Maraming teachers ang nasasayangan sa pag-resign ni VP Sara. Na naka-vlog na ako nito 2 days ago. Ito, may pahabol na nagbigay sa akin ng comment. Isang high school teacher. Sabi niya, na masyadong maaga yung pag-resign, sabi niya. Ito, basahin ko. Medyo premature yung pag-resign. This coming school year pa lang ang implementation ng matatag curriculum. Ito po, maraming nagsasabi na napakagandang curriculum ito basta ma-implement ng maigi. Yung mga nakausap kong teacher, sabi na, paano na yung continuity ng matatag curriculum?
baka hindi na ma-implement. Ibig sabihin, well accepted sa DepEd, sa teaching community, itong matatag curriculum para maibangon ulit ang mataas na antas ng edukasyon sa ating bansa. So, sana, sabi nitong teacher, ay i-monitor muna niya ang implementasyon nito kahit 1 taon lang. Sa 2 taon niya bilang DepEd Secretary, naramdaman naming mga teachers ang malasakit niya sa amin. Wow! Actually, ngayon ay we are enjoying the 30 days uninterrupted vacation na ibinigay niya sa amin. Ngayon lang daw ito nangyari. Yung mandatory 30 days vacation na walang ibang gagawin. Ako, naging teacher din ako bago ako nagsundalo. From 1979 to 83, 4 years akong nagturo. Nako, kahit bakasyon, may trabaho pa rin. Hindi nawawalan ng trabaho mga teachers. Kaya kawawa. So ito, parang nakaluwag sila ng malalim na pagluwag, paghinga. 30 days uninterrupted vacation. They are enjoying it now. Okay, sabi niya. Kaya personally, nalulungkot ako, sana man lang ay magtagal muna siya ng ilang taon dahil alam ko na marami pa siyang magagawa sa department. Okay. But looking at the bigger picture, nauunawaan ko ang kanyang pagbibitiw. It is a sign na ayaw na rin niya sa pamumuno ng kasalukuyang presidente. Pati ako, ayaw ko na rin kay BBM. VP Sara's resignation gives us a ray of hope for a new leadership. Also, her resignation is an indication that she would run for the presidency this upcoming presidential election. Ito pong teacher na ito, Ilocano, Marcos loyalist, kilala ko. Kaya diehard supporter ito ng Marcos. Binutuhan niya si BBM. Ngayon, wala na. Ayaw ko na, sabi niya. I don't know anong nakita niya, bakit ayaw niya na kay BBM. At nabigyan siya ngayon ng pag-asa na itong resignation ni VP Sara is an indication that she will really run for the presidency on 2028. Okay. So, nandun na yun. Hindi na natin naibabalik yung panahon na mag-DepEd Secretary pa si VP Sara. So, ito na lang, pinagpipilian. CHED, Commissioner Prospero de Vera, panahon pa ni PRRD, siya na yung CHED Commissioner at maganda. To me, maganda ang performance niya as CHED Commissioner. So kung siya ang piliin, sana nga, okay ako. The fact na siya yung Commissioner panahon ni PRRD, tapos panahon ng PBBM siya pa rin, ibig sabihin, he's a good one. Okay? So sana siya. I don't know, dito sa pangatlong pangalan, Synergia Foundation Head Milwida Nene Guevara, wala akong alam sa kanya. Sabi lang ni Congressman Salceda, marami daw siyang nagawa para i-close ang gap sa education, yung mga problema sa education. Itong Synergia Foundation, ang kanilang activities is more on education matters. So maybe. So sana ang hiling ng karamihan hindi na politiko. Yun din ang comment ng mga teachers. Huwag ng politiko. Ayun, sorry, si VP Sara politiko yun. Yun ang gusto ng presidente. Ang gusto ni VP Sara noon, kung bigyan siya ng cabinet position, Department of National Defense. Yun ang kanyang preference. So, diskarte ni President Marcos Jr. na ilagay siya sa DepEd, pumayag naman tong isa, yun, nag-DepEd secretary siya na only to find out. Ako, naghinayang din ako.
Alam ko maraming magagawa si BP Sara sa DepEd pa sana. Kaya lang, dahil sa politika, wala na. Forced to go. So, maganda. Hindi na dapat politiko ang ilalagay. Dapat dyan na within the education sector, kukuha sila dyan dahil maraming magagaling na mga educators natin to manage itong ating DepEd.